Mata. Meron daw mata ibang dahon ng ibang puno. Pakita ka nga ng halimbawa. Halimbawa, itong dahon ng gubas, tingnan nyo yung pinakaibaba ng pitol o ng tangkay at pinaka-base ng dahon. Tingnan nyo maigi. Meron din sa lumbang. Ito yung sa dahon ng banato, maliit lang siya at nasa ibabaw lang ng dahon. Meron din sa dahon ng sandbox at ito ay nasa dulo lang ng tangkay. Tingnan nyo, yan daw lang bilog na yan, nasa dulo ng tangkay, ayan yung sinasabi ko. Yun ay hindi mata ng mga halaman, kundi tinatawag natin na extrafloral nectaries. Ano nga ulit? Extrafloral nectaries. Para saan naman yung mga extrafloral nectaries na yan? Kapag sinabi natin extrafloral nectaries, these are specialized structures that produce nectar outside of the flowers. Kaya nga extravaganza. Basta makakita natin to sa labas ng bulaklak katulad ng dahon, stem at iba pa, yun ay extrafloral nectaries. Sila ay nagpo-produce ng amino acids at sugars na kinakain ng mga langgam. Yes, langgam. Gagamitin ng halaman ng extrafloral nectaries para makapang-akit ng langgam. Sana all nakakapang-akit. Dadami ngayon ng langgam doon sa dahon. Ano mangyayari? Hindi ito basta-basta kainin ng mga insekto o mga insektong kumakain ng dahon o herbivores. Amazing! Yung dahon na may extrafloral nectaries ay magbibigay ng pagkain sa mga langgam at ang langgam naman ang magbibigay ng protection laban sa mga herbivores. Teka, parang mutualism yun ah. May iba ka pa bang alam na halimbawa ng mutualism interaction? Ilagay sa comment section. At yun ang magandang ginagampanan na extrafloral nectaries sa halaman. At kung nagustuhan mo ko, yung video, i-follow mo ko dahil nakakaganda ng buhay ang may alam.